Hello Kathleen fans! Mga pasabog sa 2026. Nag-drop na ang ABS-CBN mga kasmeros. Tapos ang Kathleen po, si Ma'am Kathleen at Sir Alden ay at ang kanilang pelikulang Hello Love Again ay nalala ng Star Cinema kagabi mga kasmeros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, kagabi, December 14, di ba? O kahapon, ay na-recall no, ng Star Cinema yung behind the scenes, no, pinost ng Star Cinema sa kanilang Facebook page mga kasambreros na ABS-CBN Film Productions Incorporated or Star Cinema December 14, 2024. Yung actual scene versus behind the scene mga kasambreros ni na Joy and Ethan sa kanilang sweet camping moments sa Hello Love Again mga kasambreros. So Catherine Bernardo and Alden Richards got overcome by giggles as they filmed camping scenes for Hello Love Again. So ito yung mga so mamaya papakinggan natin ito mga kasambreros para kikiligin muli ang Kathleen Nation mga kasambreros dito sa grabe no, December 14, 2024. So kagabi ito mga kasambreros na pinost ng ng Star Cinema mga kasambreros. So hoping and praying na magkaroon ulit ng collaboration ang GMA Pictures at Hello Love Again mga kasambreros na kung saan ay talagang hakot awards at hakot ng mga kapera hakot ng income mga kasambreros sa 1.6 billion pesos mga kasambreros. So bago yung mga pasabog na teaser na drop by ABS-CBN mga kasambreros kagabi kay Ma'am Catherine, Lion City Youth ay pumunta pala no sa ARXV mga kasambreros. Yung Lion City Youth 22 hours ago, parang incorporated siya na parang they admire Sir Alden Richards. Hindi ko lang alam kung ito po ay foundation or sinusuportahan ni Sir Alden na charity works mga kasambreros na alam naman natin na tao dito Sir Alden ay maraming sinusuportahan na mga foundations and institutions. Ayaw lang niya isabi or ayaw nila ipagsabi mga kasambreros. So nagbahagi no ng video at saka ng post mga kasambreros kagabi ang Lion City Youth Incorporated. Sabi niya dito ay Lion City Youth at ARXV moving forward, the ultimate Alden Richards fan meet. Ipinakita ng buong kabataang Leon ang pagmamahal nila sa talento at husay ng ating kababayan at nag-iisang Asia's multimedia star Alden Richards. Baka baka nasa Santa Rosa, Laguna rin ito kung kaya they admire Alden Richards mga kasambreros. Sabi niya dito ay isang gabi na puno ng kilig, awit at saya ang pinagsaluhan ng bawat Rosanian kaysa Santa Rosa nga ito mga kasambreros. Kasi Rosanian ang tawag niya, maging mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Muli maraming salamat Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas. Okay, mag-asawa pala yung Mayor at saka Vice Mayor sa Santa Rosa. At Inay Carlites de Guzman, and to our Kuya Alden, happy 15th anniversary. Mahal na mahal kayo ng Lion City. Nakaka-touch naman ito. Mahal na mahal kayo ng Lion City Youth, no? Nakaka-touch mga kasambreros. Tapos yung video na kanilang shinare ay yung kanilang kuha mismo no ng team nila mga kasambreros na doon nga sa ARXV fan meet ni Sir Alden mga kasambreros. And then ito, natutuwa ako dito, para siyang may lahing Korean. Tapos hindi ko alam kung nagtatrabaho ito kay Sir Alden. Hallyu yung pangalan niya mga kasambreros sa Instagram, tapos sa TikTok naman. So ganun siya. So parang vlogger din siya, influencer. Sabi niya sa kanyang caption, POV, when you get to work with the Philippines, big star who has contributed so much to the industry and stayed humble for over 15 years. Today marks his 15th anniversary and beyond. Congratulations, words almost fall short. Truly grateful to be part of your journey and honored to celebrate this special milestone with you. Si Hallyu siya no? Ganun yung pangalan niya mga kasambreros. Tapos yun, may pictures sila ng Sir Alden sa kanilang ultimate fan. Hindi ko lang baka ito, isa sa mga part ng organizing team
ng kanyang fan meet. Pero may mga iba, okay. So kasi minsan sa casino, parang napansin ko nito sa Casino Plus na event ni Sir Alden, mga kasambreros, parang napansin ko rin ito. And then si Kevin Daniel, nag-post siya no, ng picture nila ni Sir Alden, mga kasambreros, doon sa concert nga niya. Dito naman ay naka-white jacket si Sir Alden. Naalala ko itong white jacket na ito na issue. Nung Hello Love Again, sumayaw si Ma'am Catherine ng white jacket na ito sa kanyang TikTok na nag-trending. Tapos akala ng mga tao nung yung hinila, yung kamay, akala ng mga tao si Sir Alden. Kasi di ba may white jacket din si Sir Alden. So pansin tuloy ng mga tao ay kay Tisoy yun, mga kasambreros. So which is parang sinabi niya na hindi yun si Tisoy. It was part of their, si Melville C ba yun? Something like that. Nung sinasabi niya lang si Melody. So part ng kanyang glam team, mga kasambreros, yung hinila ni Ma'am Catherine at hindi si Tisoy. Kung kaya trending yun alam ko na ilang milyong views na ngayon, mga kasambreros. So hindi ko na na-check, no, pero yun sobrang lupit din nun kasi nag-trending talaga kasi akala nila si Tisoy. Ang dami na pa-comment, kahit mga artista din na pa-comment So yun siya, mga kasambreros, no. And then ito, nag-post ng isang admin dito na parang nagre-request siya na sina Kath at saka yung kanyang mga dating kaibigan ay parang magsasamang muli, no, sa something like that, mga kasambreros. Parang naglulong siya na mabuo ulit yung mga kaibigan ni Ma'am Catherine dati, no? Naria Ataide, Zanjo Marudo, si if not mistaken si Joshua Garcia, itong isa, mga kasambreros, tapos si Daniel Padilla yata ito. So posted ito ni Maria Alicia Curamel, Carniel, 0.6, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, and so on, mga kasambreros. So, alam ko sina Ria Taide, Zanjo Marudo, Joshua Garcia, they're fine, no? Nag-uusap at nagsasama naman sila sa mga event, mga kasambreros. And yung recently nga ay sina Ria Taide ay nagsama, sina Zanjo Marudo, nagsama sila sa tawag dito, sa baby shower ni Mama Salvador at saka itong si nagji-gym sila, no? Sina Ria Ataide, mga kasambreros, at saka si Ma'am Catherine na magkasama. So they're doing fine naman. Si DJ lang talaga yung hindi na sinasamahan or never na sila nagtatagpo, mga kasambreros. And then ito, 7 hours ago, Miss Catherine Bernardo went to Middle East. So ang ganda nito, no, ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, dito naka-white siya, parang ano ang tawag dito? Yung parang tela na parang nilalagay sa may term to sa Middle East, nakalimutan ko. Parang something na basta nilalagay sa ulo, mga kasama, sa mga babae. Pantakip, tsaka kasi di ba conservative doon sa Middle East, mga kasombrero, sa mga babae, which we definitely admire, no, yung kanilang pagiging conservative. So yun, pero this was during Hello Love Goodbye pa, mga kasambreros, no? Promo ng Kath din nung pumunta sila sa Middle East, mga kasambreros. Alam ko katabi niya dito si Sir Alden naputo lang siya, mga kasambreros. Tapos parang si Ma'am Catherine lang yung kanyang sinali or sinama sa picture or sa frame, mga kasambreros. And then ito, posted ni Ma'am Naybara Lopez kagabi, 4 hours ago actually. So she's living her single life era, no drama, no spotted na may kasamang lalaki, no need na ma-involve sa iba, just enjoying her life. Tapos yung picture niya, hindi ko alam kung edited ito. Tapos yung may wine si Ma'am Catherine, tapos may mga pagkain sa harap, tapos nag-iisa lang siya, no, sa isang restaurant na palagay ko edited ito, mga kasambreros. Na pinost ni Naybara Lopez. Tapos yung pala, yung post, nag-post kagabi, mga kasambreros, sa kanilang Facebook page, mga kasambreros. So parang medyo late lang sila
nagpost no ang PAWS mga kasembreros or Philippine Animal Welfare Society nung appreciation nila kay Sir Alden nga nung pagbisita niya at nagbigay ng donation. Alam ko nagbigay ito ng donation si Sir Alden mga kasembreros sa Philippine Animal Welfare Society. So yun talagang nakaka-bless. So hindi ko na na-capture yung kanilang tawag dito, yung kanilang post or caption mga kasembreros. Pero yun, may picture si Sir Alden dito na may hawak siya na aso doon sa post. Tapos ang myriad ni Sir Alden, of course, nagpasalamat no kagabi sa nagsuporta kay Sir Alden mga kasembreros. Sabi nila sa Facebook page nila, "To everyone who joined Alden at ARXV moving forward, thank you." Tapos may praying hand na emoji. "Your presence, your love, your energy turned this celebration into something truly meaningful. This night will forever remind us that the journey is sweeter than we walk or when we walk it together." So, tapos yun mga pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. And then ito, so ito na nga nag-drop na ng teaser ang ABS-CBN mga kasembreros na mga aabangang pasabog sa 2026. So, ang pinaka-highlight dito, pinahuli nila yung kay Ma'am Catherine mga kasembreros na kung saan ay so parang tama yung tama yung parang speculation ko sa noong una na yung Someone Someday parang bad boy bad girl ang datingan na parang hindi naman bad na in a negative way mga kasembreros, pero parang siya parang dito parang cool girl, parang something like that no, parang cool lang yung chill lang yung dating ni Ma'am Catherine dito. Pero ang sisira ng parang relasyon dito ay parang may mga party something like that dito si Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos nakita ko niya dito, nakita kong image niya parang yung sa A Very Good Girl. Parang something na parang party parang nag-iba ng Tapos si dito si James Reid ay parang singer kunwari. And then si Ma'am Catherine ay sumusuporta din. Tapos parang yun single muna. Tapos darating si Mama Salvador. Siya yung tawag dito, kontrabida or villain pala dito sa sa kanilang Someone Someday mga kasembreros na teleserye. So, directed by Chad V. Vidanes and Dali Dulo. Tapos marami sila actually dito, no? Narita Avila, Dimples Romana. Pero yung pinaka-main cast dito ay sina Maha and James Reid, mga kasusin, Ma'am Catherine, of course. So, 2026. So, yun, naisip ko rin dito talaga yung sana mabilis lang yung pero kung series ito, hindi ito papalabas sa TV sa Netflix lang ito mga kasembreros no. So buti naman kasi wala nang frequency ang not unless na makikipag-collaborate ulit sila sa GMA at kukuha ng time slot doon mga kasembreros or airing time. Pero palagay ko hindi na mga kasembreros. And ang iniisip ko rin dito, baka 3 months lang siya or 1 month mga kasembreros na malakas. Parang gusto nang tapusin agad yung kanilang teleserye or kanilang series mga kasembreros. So yan, parang dito, parang yun yung character ni Ma'am Catherine dito, chill lang, cool lang. Tapos ganun. Ang bilis na lang shoot. Ewan ko natapos na. Pero sana natapos na mga kasembreros no. And then ito, mamaya i-play ko na lang para maano ninyo. May mga aabangan din dito no, yung Kapamilya Deal or No Deal, magbabalik na rin sa ABS-CBN mga kasembreros. Tapos yung 1 minute to win it, hindi yun siya mga access no. Tapos and dito, sana kasi nakita ko dito sa Kapamilya Deal or No Deal, si Luis Manzano yung host.
Tapos minute to win it ay si um, Luis Manzano din. Sana bigyan nila ng chance yung iba, no, na maging host mga kasembreros. Although, of course, na mahirap maghanap ng bago. Pero yun, sana bigyan nila ng chance. Kasi yung pinakilalang host lang ng ABS-CBN si Robby, si Luis, no, parang dalawa lang sila yung nagiging main host na lalaki mga kasembreros. Sana na maghanap sila ng babae na pwedeng mag-host mga kasembreros sa ABS-CBN ng Kapamilya Deal or No Deal din, or yung minute to win it, so okay lang na si Sir Luis, no, pero sana sa Deal or No Deal, kagaya ni Chris Aquino dati, sana babae yung kanilang kinuha mga kasembreros. So sino ba ang magaling sa hosting, no? Pwedeng si Kim Chu, no? Pwedeng sa Showtime ang gagaling, no, yung isa sa mga hosts mga kasembreros. Si Vice Ganda, dito. Basta marami namang potential, no? Ititrain lang mga kasams, pero siguro talagang si Luis Manzano yung nagustuhan ng management. So wala tayong magagawa. Para sa akin na naman, no, kasi si Luis sa Kapamilya Deal or No Deal, siya rin yung sa minute to win it. So parang and then ito yung MMK, maalala mo kaya mga kasmas ay magbabalik na rin pala, no? So nakakatuwa ito kasi syempre aantig na naman ito sa puso ng mga tao, mga kasembreros. Tapos si Richard Gutierrez at saka si Gerald Anderson magsasama ulit sa isang pelikula, sa isang teleserye mga kasembreros na action. And ang title is Gutierrez versus Anderson, hindi ko lang alam kung ano yung magiging takbo nito mga kasembreros. Tapos si Joshua Garcia pala at saka si Ivan Alawi magsasama rin sa isang Dreamscape na project mga kasembreros. So yun. And then yung kay Ma'am Catherine na mga kasembreros. So yun ang mga aabangan sa ABS-CBN. Ang GMA, yung kapag mag-drop, kasi wala pa namang wala pang, pero siguro meron ng draft si Sir Alden, pero alam ko yung Stars on the Floor, no, isa yun sa kanya magiging project. Tapos yung teleserye, yun aabangan natin yun, na sinasabi niya, or series. Tapos yung sa magbabalik TV, sabi niya. So pero aabangan natin kung ano talaga yun mga kasama, at sino ang kanya magiging leading lady. Or kung wala man, maaring ibang tema, no? Parang ganun ba mga kasembreros? Kasi pwede namang wala kang leading lady sa isang teleserye mga kasembreros. Tapos yung international project movie niya, so yun, aabangan din natin yun. Wala pang maraming details talaga na binigay Sir Alden kasi nga bawal ma-spoil, no? Kasi it's too early. Masyado pang maaga para mag-drop ng mga si Sir Alden mga kasembreros. So mamaya try ko itong i-play kung hindi tayo makaka-copyright mga kasembreros, no, itong mga pasabog ng ABS-CBN sa 2026. So kapag hindi ko siya ma-play, ibig sabihin merong copyright. Kapag na-play ko siya, so wala mga kasembreros. Tapos of course yung behind the scenes ng Ilog Kilig at camping ng Kafdan mga kasembreros dun sa Hello Love Again. So let's listen and watch that mga kasembreros one more time. Tapos last item natin mga kasembreros, ito na-post lang ng isang admin mga kasembreros, si Catherine. Tapos kasama niya dito ang iba pang mga Filipina beauties, no? Filipina actresses mga kasembreros na parang sila yung mga hindi nagparitoke. Si Ma'am Christine Hermosa, si Nadine Lustre, no, kasama rin dito. Si Ma'am Christine Hermosa talagang parang Pilipina. Si Angel Oxin, si Liza Soberano hindi rin nagparitoke. Si Julia Montes, no. Alam ko marami pa naman this was posted by Celebrity Hubs mga customers 18 hours ago. So yun siya, no, si Ma'am Catherine. So sila lang yung kumbaga pure na walang pinaritoke mga kasembreros. And of course Ma'am Kim Chu wala ring pinaritoke. Sino pa ba? Andrea Brillantes, hindi ko lang alam, si Jillian Ward. Basta marami naman mga kasembreros.
Pero yun, sila lang yung napili mga kasembreros no ng nag-post nito. Alright, so yan mga sa ating Kathleen items. No? Pakinggan natin ito. Unahin natin itong kilig moments ng Kathleen na recall ng Star Cinema sa ilog, sa camping. Tapos itong pasabog ng ABS-CBN mga kasembreros. Tapos ang salita ng Panginoon afterwards. Ngayon po ay December 15, 2025. Monday na po, balik eskwela, balik trabaho na po ang lahat. Blessed Monday afternoon po sa bawat isa. Nice one! Again? Okay. Sabi ko bonnet. Action! Ay, sarap! Okay. Punta ko lang! Alamig! Sama ka dito! Let's go! In that future, hindi na tayo matutulog ng mag-isa. Dahil sabay tayong gigising na magkasama. Bagong taon, sabay tayo sa mga bagong kwentong ating bubuuin. Hello? Banker? Ang pambansang host, Luis Manzano, sasagutin na ang mga tanong na ibinabato sa kanya. Kapamilya? Deal or no deal? No deal! Grabe mo. At abangan ang new season. Deal na! Kapamilya? Deal or no deal? The game begins again and again in 3, 2, 1. Kapamilya, let's do it! From the game show capital of the Philippines, magbabalik na ang programang naghatid ng milyong-milyong saya. Hosted by your lucky host, Luis Manzano. You have a minute to win. In a minute, pwedeng magbago ang lahat. Pwedeng magbago ang buhay ng iyong pamilya. All new games, all new season. Sa pagbabalik ng Tip to Win It. Abangan! Mananakot sila sa lahat ng ginawa nila. Naging masaya, makabuluhan ang ating muling pagsasama-sama. Fighting! Pero marami pang kwento ang deserve na ma-share sa mundo. Mas matapang, mas malalim, at mas pag-uusapan. Kaya tuloy lang ang kwentuhan. Abangan ang muling magbubukas ng MMK. Magsasanib pwesa. Dalawang pangalan sa larangan ng aksyon. Gutierrez and Anderson. Coming in 2026. ABS-CBN Studios proudly presents a Dreamscape Entertainment production.
in their first teleserye team-up, Joshua Garcia and Ivana Alawi. Sumuko ka na. Love is never gone. Pag dumating talaga yung boss ko, Pakialam ko ba sa boss mo, ha? Ako lang naman ang magbabayad sa kalalaki ng tao. Ganyan po ba dapat kausapin ng mga babae? Life isn't always easy. We all need someone para mas masaya ang buhay. I'm so sorry I'm late. I mean it. Yes, good boy. Wifey, No! Siya ang best friend ko yan. Mr. Perfect ang hanap. Darating ka nila. At the right time. Exactly. Pero may mga tao na hindi nagpapakita ng totoo. Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko. They just want to destroy us. The wait is over. Catherine Bernardo, James Reid, Maha Salvador. Directed by Chad V. Vidanes and Dali Dulu. Prime time will never be the same. Someone, someday. Para po sa ating word of Christ, sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Sukdulang Gantimpala. 2 John chapter 1 verse 8, look to yourselves that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward. So ito siya mga kasembreros, no? Full reward, no? Buong gantimpala or yung perfect na gantimpala. Tayo sa buhay natin mga kasembreros kapag kunwari nakakatanggap tayo ng mga gantimpala na yung reward na nagtatrabaho tayo, for example, or may inutos sa atin na magulang natin tapos binigyan tayo ng konting reward, konting regalo. Ay, ang sarap sa pakiramdam nun, yung makatanggap ka ng reward mga kasama, especially kung alam mo nga pinagpaguran mo talaga, let's say nag-aaral ka na mabuti, you study hard talaga mga kasambreros, tapos at the end of the semester, at the end of the year ay nakakatanggap ka ng reward. No, so talagang ano siya, talagang talagang fulfilling or satisfying mga kasembreros kapag nakakatanggap tayo ng gantimpala, no, or reward mga kasembreros sa ating buhay. Pero ang tinutukoy dito ni Apostle John, hindi siya yung reward na pipitsugin, okay? Kung kaya yung ating title ay sukdulan. Kumaga pa perfect, no, full reward mga kasembreros. Ito po ay nagre-remind si Apostol Juan na kailangan maging vigilant tayo, no? Sabi niya, look to yourselves, no? Maging wais, maging mapagmatsyag, maging observant tayo, maging maalam, no? Maging matalino tayo sa mga desisyon natin, sa mga paniniwalaan natin, kasi si Antikristo, ang kalaban ng Diyos, ang kaaway ng Diyos, mga kasembreros si Satanas, ang demonyo, ay talagang maalam din, no? Nag-double time din sila mga kasembreros para linlangin ang tao, magbigay ng maling doctrine, gumamit ng tao tapos paniwalain sila na dito dapat maniwala, ito dapat paniwalaan, pero hindi pala mga kasembreros, no? Isang kasinungalingan from Satan at marami ang malilinlang. Okay? Sabi niya, look to yourselves, no? And reminder nito sa atin kapag yung ating ugali ay magaspang na, minsan nagiging bratinela na tayo, for example, hindi na tayo mautusan ng ating magulang, hindi na tayo nagiging mapagmahal na kapatid, no? Hindi na tayo nagiging mapagmahal na kaibigan, and so on. Hindi na tayo nagiging mapagmahal na anak or magulang or asawa or so on mga kasembreros. So let's look, mapa-examine natin yung ating sarili. Okay, nasa tama pa ba tayo? Nasa katuruan pa ba tayo ng Panginoon? Sinusunod pa ba natin yung kanang katuruan na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor, ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili. So let's examine, no, yung ating sarili mga kasembreros, that we do not lose those things we worked for. So parang ano lang yan nagsimula ka ng relationship kay Lord Jesus, tapos dumaan ka sa maraming taon ka na, maraming taon ka na nagsisimba, nag-aaral ng Biblia, sumunod sa Panginoon, and then maraming taon ka na nag-work sa ministry, ginamit ng Panginoon para maghayo, no, mag-share ng gospel, mag-invite ng mga tao, ng mga kaluluwa para madala sa church, na madala sa paanan ng Panginoon, and then magbago, for example. So, yun siya, no, parang sabi nito na maging maalam tayo na wag nating hindi natin dapat mawala yung ating pinagpaguran, okay? Yung pinagpaguran at saka yung amazing work ng Panginoon sa atin na nagpagal tayo, no, na sumunod tayo sa Panginoon for how many long years, and yet natisod tayo, and then lumayo ulit sa Panginoon. So
kailangan maging vigilant mga kasembreros, no? Itong reminder, paalala ni Apostol Juan mga kasembreros sa kanyang mga readers, especially din sa atin mga kasembreros. So para ano lang yun parang nag-ipon ka, tapos nagpatayuan ng bahay, dumating yung kalamidad at saka dumating yung baha, so nawala lahat. So parang useless, no? Yung ating pinagpaguran ng mahabang panahon na nawala lang siya sa isang iglap mga kasembreros. So ito yung reminder sa atin ng ni Apostol Juan mga kasembreros, but that we may receive a full reward. Kasi kapag tayo ay nanatili, kapag tayo ay naging maalam at hindi tayo lumayo sa katuruan, sa pagmamahal ng Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya mga kasembreros hanggang sa hanggang, ay matatanggap natin ang sukdulang gantimpala, no? Yung reward mga kasembreros, yung full reward. Kasi ang Diyos natin pag nag-reward yan, hindi yan walang labis, walang kulang. Minsan nga labis pa siya mga kasembreros, no? Hindi nagkukulang. Ang Diyos natin ay patas, no? Hindi siya mandurugas mga kasembreros, hindi siya manlilin lang, na kung tayo ay nagtrabaho ng mabubuti, gumawa ng mabubuti, tumulong sa kapwa, and so on mga kasembreros, bunga ng ating pananampalataya at grasya ng Panginoon sa atin, ay siya po ay gagantimpalaan tayo mga kasembreros. Kung yung mga tao or yung amo natin for example, yung gobyerno natin for example, or any other person or body mga kasembreros, ay pwede tayong linlangin when it comes sa pagbibigay ng bonus, pagbibigay ng reward, no? Pwedeng linlangin tayo, pero ang Diyos po ay hindi, because fair po ang Diyos natin sa lahat ng fair mga kasembreros. Yung kanyang pagiging patas ay incomparable. Okay? This verse serves as a reminder to be cautious of those who may try to lead us astray or deceive us. No, yun din langin tayo mga kasembreros sa ating paniniwala. We are urged to protect our spiritual well-being by being vigilant, gaya na mention ko kanina, against deception, just as we safeguard our belongings. So, kagaya ng gamit, no, na kunwari nasa isang lugar tayo, o ingatan mo yung cellphone, ingatan ang wallet, ingatan ang mga IDs, ingatan ang mga importanteng mga documents. Parang ganun, no, yung pagprotekta natin sa ating spiritual aspect mga kasembreros, na kapag nawala ito, ay nako po, problemang malaki. So ganun siya mga kasembreros, nawala yung wallet mo, nawala yung cellphone, no, malaking problema talaga yan mga kasembreros. Kagaya ng ating spiritual life, kailangan wag tayo mawalan ng time sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia mga kasembreros, kasi ito yung pag-iingat, no, ng ating kaluluwa at ang ating spiritual life mga kasembreros. We can ensure that we do not fall victim to false teaching or misleading influences that may jeopardize our reward in the afterlife by staying alert and discerning. So yun siya mga kasusunod sa buhay sa kabila mga kasembreros. Kapag namatay tayo at naging faithful tayo mga kasembreros, ay makakapasok tayo sa kingdom ng Panginoon sa langit. This message emphasizes staying faithful as a crucial countermeasure to deception. So faithfulness, ito yung ating panlaban, no, mga kasembreros, panalangin, katapatan sa Panginoon, no, parang asawa mo yan, na ayaw mo magkasala sa Kanya, kung kaya you stay faithful, no, hindi ka maghahanap ng iba mga kasembreros, hindi ka magpapaninlang. Remaining steadfast in our beliefs and values can serve as a shield against being misled or swayed by those who seek to manipulate or distort the truth. We can navigate through challenges and temptations with resilience and clarity by maintaining our faith and trust in what is righteous and true. This verse ultimately encourages us to uphold our integrity and commitment to our faith, to safeguard our spiritual well-being, and preserve our reward in the eyes of our belief. So grabe, no? Ang lalim nito mga kasi isipin niyo parati, yung salvation, yung kaligtasan, individual po yan. So ang kunwari ako makakapag-remind sa inyo, pero na agad to gawin natin, no? Huwag tayong magpakawala ng time. Dapat mag-spend time tayo sa pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa Biblia, mahalin natin ang Biblia, mahalin natin ang Diyos, and then manalangin tayo parati, no? Walang tigil mga kasembreros. So I can remind even my families, no, nanay ko, kapatid ko, lolo, and so on, I can remind them mga kasembreros. So pero ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin, no? Kumaga pa yung salvation ay individual, no? Kasi ang katawan natin ay tayo rin naman ang tayo nag-aalaga, no, ng ating katawan. So parang ganoon yun, nanay mo parati nagre-remind na ganito, ganyan, alagaan mo sarili mo, huwag kang gagawa ng ito, huwag kang mag-vision, so on mga. So
Pero kapag tayo matigas ang ulo, nagbisyo pa rin tayo, so ang ending ay nagkasakit tayo. So parang ganun lang din ang ating spiritual life, na kahit anong remind natin, anong remind sa atin, anong paalala sa atin, no, kahit na araw-araw paalala, minuminuto paalala, kung tayo rin mismo ay ayaw natin ng paglago at ayaw natin ng desisyon na sumunod at maging matapat sa Panginoon, ay useless din po mga kasembreros. So kung kaya si Apostol Juan dito ay talagang nag-remind sa atin na huwag tayong palilinlang, kasi may full reward, na may sukdulang gantimpala na nag-aantay sa atin mga kasembreros. So sa final thought natin, to walk in truth also involves active living out our faith and applying the principles of truth in our daily lives. It means aligning our thoughts, words, and deeds or actions with the truth of God's Word and being intentional about obeying His commandments. So intentional siya, kagaya na mention ko, hindi kailangan maging decisive tayo. Firm ang decision dapat natin na susunod ako sa Panginoon. No turning back, no turning back, no? Ganun siya mga kasembreros. So intention talaga, no? Kagaya ng gusto mo mag-aral, so it's really intentional. Kung gusto mo mag-asawa, it's really intentional. Kung gusto mo pumunta sa ganitong lugar, it's really intentional. Magpaplano ka, no? Magsiset ka ng time, magsispend ka ng pera. So kung gusto mo pumunta sa ganitong, everything is intentional, no? Kung kaya natatawa tayo minsan na kunwari, no, nabuntis, no, or nagkaanak na maaga, tapos parang aksidente lang din pagkabuntis. So isa po yung malaking kasalanan, kasi syempre pinlano niya magjowa yan, no? Pinlano kung anong oras, saan magkikita, and so on mga kasembreros. So kung kaya hindi pwedeng aksidente lang ang nangyari, aksidente lang lahat-lahat, kasi laro-laro, no, uto-uto, so parang gano'n, no? So may mga ganong tipo kasi na maagang naging nanay, naging tatay, hindi pa nakatapos ng pag-aaral, so ang ending ay mas lalo naghirap mga kasembreros kasi walang dissenting trabaho. So but that's just one example, na marami pa mga instances, no? Yung gawin mo to, no, yung magbisyo ka for example, or siya yung piliin mo magbisyo, it's really intentional as well, no? Kasi bibili ka, no, gagastusan mo ang bisyo, ang alak, sigarilyo, and so on mga kasembreros. So yun siya. But yung reminder ni Apostle John sa atin ay talaga maging maalam tayo, maging observant, at saka huwag tayong padadala sa mga tukso mga kasembreros, at saka sa panlilin lang ni Satanas, because may sukdulang gantimpala na nag-aantay sa mga tapat at nag-o-obey, no, sumusunod sa kalooban ng Panginoon hanggang sa huli. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka pagiging vigilant at observant, at may wisdom mga kasembreros sa ating buhay Kristiyano. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.